Magandang araw mga kaakbay, ito po si Sammy, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong mga katanungan, huwag lamang pong uutangan. Mga kaakbay, kayo po ba ay may national certificate na ng TESDA? Ito po ba ay expired na o malapit nang ma-expired? O kaya naman ay nawawala, nasira, nadumihan, o kaya naman ay may nais kayong baguhin sa inyong pangalan? Sa video pong ito ni Charis ay ituturo niya kung paano mag-renew ng inyong national certificate at palitan ang mga national certificate na nawawala o nadumihan o kaya naman ay nasira. So please continue on watching para po malaman nyo ang mga dapat nyong gawin kung nais nyo pong mag-renew ng inyong mga national certificate o palitan ang inyong mga national certificate. Hello mga kaakbay! Welcome back to my channel. This is Charis, ang inyong kaakbay at laging garamay. Sasagot sa inyong katanungan, wag lang pong uutangan. Due to insistent public demands mga kaakbay, dahil po marami-rami ring nagtatanong kung paano po kung expired na ang kanilang national certificate, paano ho kung nawala or nasira ang kanilang mga certificate. So for today's video mga kaakbay, step-by-step guides kung paano ang gagawin natin sa pagre-renew ng national certificates or application po ng replacement of damaged or lost certificates, at isama na rin natin mga kaakbay kung paano po magpa-certify, magpa-verify at magpa-authenticate or CAV ng ating mga TESDA certificates. So if you're interested mga kaakbay, then please keep on watching, but make sure po to subscribe to my channel, hit the notification bell para po ma-update kayo once I upload a video like this, and pakishare na rin mga kaakbay para mas maraming OFWs ang makaalam tungkol dito. So again mga kaakbay, ano nga po ba ang NC 1, 2, 3 or National Certificate? Ito po ay ini-issue ng TESDA na katibayan po na ikaw ay mahusay sa iyong skills, either plumbing, welding, baking, meron ding household service workers. Katibayan po ito mula sa government at TESDA na tayo po ay bihasa sa ating larangan. Ito po ay either ating napag-trainingan or galing po sa years of experience sa pagtatrabaho. Kalimitan po itong hinahanap ng mga companies, lalo na po yung NC2 at 3, kung kayo po ay mag-a-apply sa trabaho, local man po or abroad. Katunayan po na tayo ay legit na magaling sa ating skills. So, paano po kung wala kang NC2 mga kaakbay? Meron po akong previous video, pakipanood po. Siyempre, kailangan training po sa TESDA. May video din ako mga kaakbay kung paano po mag-enroll sa libreng TESDA online program. Siyempre, pwede rin po kung ikaw ay industry worker or pwede ka rin makakuha ng national certificate kung malawak na po ang inyong experience, kung matagal na po kayong electrician or plumber, pwede na po kayong mag-apply diretso ng assessment. And syempre, yun nga, take an assessment, and pag pumasa po kayo, bibigyan po kayo ng TESDA ng national certificate. But for today's video mga kaakbay, paano po mag-renew or yung tinatawag po na revalidation? So una po, tandaan natin ang training regulations or TR. Depende po ito sa skills at kung saan po gagamitin ang certificates. Kailangan nyo pong i-check kung meron po bang bagong nilabas na training regulations. So, meron akong link sa baba ng video mga kaakbay. Paki-check po if gusto nyong malaman ang training regulations sa inyo pong skills. So, paano mag-renew mga kaakbay? Step 1, syempre kailangan nyong pumunta sa TESDA District or Provincial Issuing Office at i-present po ang inyong certificate, yung National Certificate or yung COC, para po makapag-apply sa renewal. Kung meron pong bagong training regulations, mga kaakbay, kailangan nyo pong dumaan ulit sa assessment. Pero kung same lang naman po ang training regulation ng inyong skills, hindi na po kailangan. And then step 2 mga kaakbay, kailangan nyong isubmit ang duly accomplished application form, original national certificate, at 3 kopya po ng colored and passport size picture na may white background. And certificate of work experience for at least 12 months habang valid po ang inyong NC or COC. Same skills dapat mga kaakbay, then sign po ng inyong amo or inyong kumpanya. Para naman po sa self-employed, kailangan signed by an official or any appropriate government agency. Step 3 mga kaakbay, kapag nakumpleto nyo na po ang mga documents, pay the renewal fee at the assessment center cashier and get the official receipt. Again mga kaakbay, depende
po ang fees sa inyong skills. And then step 4 naman, claim your national certificate or COC on the scheduled date given by the TESDA issuing office. Paano naman mga kaakbay kung nawala po or nasira ang inyong mga certificate? Step 1, syempre go to the TESDA issuing office of your NC or COC and apply for replacement. Mga kaakbay, kung saan po in-issue ang nawalang certificate. Step 2, isubmit po ang following documents. Una po ay letter of request, duly notarized affidavit of loss kung nawala po ang inyong certificate, and kung nasira naman ang inyong certificate, dalhin lamang po ang original na nasirang certificate na yung papalitan. And then picture ho, one piece, colored at passport size. And then step 3 mga kaakbay, kunin nyo na po ang inyong bagong NC or COC sa date po na binigay ng TESDA issuing office. Ngayon mga kaakbay, paano naman po kung may maling spelling sa inyong certificate, kung mali po ang inyong pangalan? Kasi syempre minsan kasi typo error, hindi ho tama ang pagbasa sa ating application ng ating pangalan or dapat Maria instead na MA. Yan po ang mga kadalasang mali sa pangalan natin or minsan yung junior hindi po nailagay. So, eto po ang ating dapat gawin. Step 1, pumunta po kayo sa TESDA office na nag-issue po ng maling certificate. Step 2, isubmit po ang following documents. So, una, kailangan ng letter of request, original certificate, yun pong may mali, picture, one piece, colored and passport size, at certified photocopy po ng passport or birth certificate ninyo. And then step 3 mga kaakbay, pwede nyo nang kunin ang bagong NC or COC sa schedule po na binigay ng TESDA office. So madali lang mga kaakbay, wala pong bayad, and pakitandaan na kailangan pong personal yung kunin ang inyong NC or kung iba naman po ang kukuha, kailangan nyo po silang bigyan ng special power of attorney and dapat dala rin ang official receipt at may valid identification card. Reminder mga kaakbay, falsification or fraudulent duplication of documents shall be ground for disqualification or forfeiture of the right to participate in any assessment certification or similar program of TESDA. And then mga kaakbay, isama na rin natin if gusto nyong magpa-verify at magpa-authenticate ng inyong mga certificate. Di ba kung sa ating high school at college diploma at transcript of records, pinapa-authenticate po natin ito sa CHED bago po magpa-red ribbon. Sa TESDA, meron din pong authentication at verification. So ito po ay tinatawag na CAV or Certificate of Authentication and Verification for TESDA Issued Certificate of Competency or COC. Siyempre una po, pumunta po kayo sa TESDA Issuing Office ng inyong NC or COC at mag-apply po ng Certificate of Authentication and Verification. Step 2 mga kaakbay, kailangan yung isubmit ang dalawang photocopy ng inyong NC or COC at dalhin na rin ang original na NC at COC. Kailangan nyo lang pong magbayad ng 50 pesos sa cashier at kumuha po ng original receipt. And then step 4, present official receipt to the TESDA issuing office for the CAV. And then pwede nyo na hong makuha ang document from TESDA office. So ayan mga kaakbay, madali lang po and simple ang process ng pagkuha or pag-renew ng inyong mga national certificates or NCs. And again mga kaakbay, i-browse nyo lang po or pag-aralan nyo lang ang mga courses na meron sa TESDA online program kasi meron pong courses doon na para sa mga NC2, NC3. Pumunta lang po tayo sa www.e-tesda.gov.ph at i-click ang courses para po makapamili at makapag-enroll. So once matapos nyo yun mga kaakbay, pwede na kayong mag-apply ng certificate para po sa NC2 or 3, depende rin po sa lawak ng inyong kaalaman. Uulitin ko lang mga kaakbay, malaking tulong po kasi itong libre na training sa atin, OFWs man po or hindi. Lalo na po kung may free time tayo, maaari tayong mag-aral kahit po tayo ay undergraduate or nakagraduate. Kasi pwede po tayong makahingi ng promotion or increase sa ating mga amo or sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan once po makapagpakita tayo ng national certificate. And kung ayaw nyo na tayong increasean, pwede tayong maghanap ng panibagong trabaho, yung mas maganda, yung mas maayos, dahil meron na po tayong national certificate
1, 2, or 3. So for more information mga kaakbay, call TESDA at hotline number 02-877-7777 or visit the nearest TESDA office or pwede po kayong pumunta sa www.tesda.gov.ph. So there you have it mga kaakbay. I hope meron naman akong bagong impormasyon na naibigay sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe if you haven't already and hit the notification bell para po ma-update kayo once I upload a video like this. And pakishare na rin po para mas maraming makaalam tungkol dito. Again, thank you so much for watching. God bless, keep safe, and I'll see you on my next video. Bye!